Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, mukhang wala na pong mangyayaring impeachment sa Senado dahil sa meron pong mga umiikot na resolution kung sa kanya gusto nang ipabasura o ipabawalang visa na po yung impeachment na hindi na daw po ito may tatawid from 19th Congress to 20th Congress. So ito yung naging reaksyon ni Banat Bay tungkol dito sa issue kung saan nga malabo nang matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay at tingnan po natin kung ano yung mga punto niya rito kung bakit sa palagay niya hindi na po matutuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito na nga mga kababayan, maklakpakan po natin ang Senado. Bakit ho kanyo? Mukhang sabi nga mukhang ayaw na ng mga senador. Yun! Sinabi ko naman kasi sa inyo di ba? Tama tayo mga Duterte supporter. Your voice matters. Dito to, alam nyo mga kababayan, isang bagay ang masasabi ko sa inyo, narinig kayo ng mga senador. Narinig tayo ng mga senador. Pati mga congressman, narinig tayo. Dahil sa nakaraang eleksyon, tayo po ay napakinggan na ng mga senador at ng mga kongresista. Yung palakpakan. Mukhang tagilid na talaga at ayaw na ng mga senador itong ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Woot woo! What, wala tayong impeach na gano'n, ano? Woot woo! Di ba ho? So, bakit ko nasabi? Kasi meron ngayong kumakalat na resolusyon. Linawin nga natin, ano ba yung resolusyon na yan? Yung resolusyon na yan kung saan ay sinasabi, tigil na yung katarantaduhan nyo. Yung katarantaduhan ninyo, itigil nyo na. Wala naman matutunguhan yan. Ulitin nun natin, ilagay natin lagi sa konteksto. Remember, the impeachment is a political process. Ang impeachment ay hindi ho nagbibigay ng kahit na anong guilt sa isang tao o nagpapatunay na isang tao ay guilty na may ginawa siyang masama. Wala. Ang impeachment ay definitely it's just a political exercise. Ano ibig sabihin nito? Sino bang mas madami? Yun lang ho yun. Sino mas maraming ayaw? Kay VP Sara Duterte. Yun Wala nang iba. So, bullshit po yung mga sinasabi ng mga iba dyan na kesyo, hindi, guilty. Inan nyo? Anong guilty? Hindi kung talagang interesado kayo sa punyetang confidential funds na yan. Bakit hindi nyo punahin ng presidente na napakataas napakataas po ng kanyang confidential funds? Di ba? Yan yung isa sa kahipokrituhan po ng mga nagsasabi na dapat daw managot si VP Sara sa kanyang confidential fund na 125 million na ginastos lamang sa loob ng 11 days. Pero sabi nga ni Banat Bay, bakit hindi nyo muna questionin yung Office of the President sa Presidenteng confidential funds na umaabot ng halos 4 na bilyon, hindi po milyon, na bilyon piso. So talagang makikita mo rito na talagang political lang po itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga wala naman itong verdict ng guilty or not guilty. Ito gusto lang nilang mapatalsik. Kaya nga din tingnan nyo yung nangyaring impeachment sa Kongreso. Hindi naman dininig yung first 3 impeachment complaint. Diba? Dapat sasagot doon yung si Vice President Sara Duterte sa mga inaakusan nila, yung mga ibinibintang nila tungkol dun sa confidential funds. Ano ang ginamit nila para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Nagkaroon sila ng parang botohan, diba? So nagkaroon ng 200 plus na pirma ng mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So walang due process na nangyari. Unlike kung ito dinala sa korte,
dadaan pa talaga ito sa mahabang due process. Siyempre, sasagot pa yung si Vice President Sara Duterte, ilalatag yung mga ebidensya, mga motion. So, yun po yung talagang tamang proseso kung talagang gusto nilang panagutin si Vice President Sara Duterte. Di ba? Yun ang ano dyan ang masasabi nating isang malaking kahipokrituhan. Yung sabihin mo, hindi, bakit ang si Vice President, yung confidential fund, ulul. Yun lang masasabi ko sa inyo, ulul. Bakit kanyo? Napakarami yung napakadaming ahensya ng gobyerno na mas mataas pa ang confidential funds kesa ho kay VP Sara Duterte. Bakit isa lang ang ginigipit nyo? It's because, again, it's a political exercise. It's a political impeachment na yan. Gusto nyo lang matanggal si VP Sara Duterte at para hindi makatakbo sa 2020, alam ninyong kulelat kayong lahat. Alam mo, eto mapapansin mo dito, tila suko na ho ito mga congressman Yung mga congressman na katulad ni Romualdez, kita nyo naman kahapon, pinakita natin, di ba? Sa video natin, panoorin nyo yun kung hindi nyo napanood. Tila ho lumambot na si Romualdez. Bakit? Kasi, mantakin mo naubos na ang lahat ng klase ng ayuda. Naipamigay na lahat. And yet, yung kanyang presidential survey, napakababa niya. Sino na ngayon interesado? Walang iba kung hindi yung mga Pinklawan. Bakit? Nakakita sila ng hope kuno kay Ontiveros. Akala naman nila, anak ko, may matindi tayong pasabog dyan kay Ontiveros. Pero wag muna ngayon. Sa tamang panahon, sasabog yan. Susuplak yan sa mukha ni Ontiveros. Akala kasi nila, kaya tingnan nyo, may ingay ngayon yung mga Pinklawan, Dilawan at yung mga komunista. Bakit to? Alam naman natin sa kasaysayan, ang mga Dilaw ay nakikipagkuntsabahan sa mga komunista. At alam naman po natin, sabi nga ni Ka Eric ba yun? Si Ka Eric ba nagsabi nun na itong kay Ontiveros, yung kanyang akbayan ay mga komunistang hilaw. Sabi ni Ka Eric yan. Sila ay yung quote-unquote breakaway group ng mga komunista. Pero dito may punto si Banat Bay. Kung titinan mo nga naman, ang mga may ingay ngayon, yung mga Dilawan, saka yung mga komunista, yung mga sympathizer. Diba tulad nila, ni Delima, ni Ontiveros, diba si Coco Pimentel, yung mga sympathizer. Sila yung may ingay ngayon tungkol dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, hindi pa sila sumusuko at nilalaban pa talaga nila na matuloy yung impeachment. Pero yung mga bata ni Romualdez, tulad ng yung Committee on Good Governance, yung itong Quadcom, tumigil na, sumuko na sila. Kasi alam nila, olat sa talaga, wala nang mangyayari. Dahil nga hinaharang nga daw ito ni Chis Escudero. Alam naman natin na kumbaga ibinabalik lang ni Escudero yung ginawa ng Kongreso kay VP Sara. So parang a dose of your own medicine, kumbaga yun nga yung ginagamit ngayon ni Escudero. Kaya yung mga Pinklawan galit na galit dito ngayon kay Escudero kasi feeling nila inuupuan lang ni Escudero yung impeachment. Pero pareho lang sila ng tono. Alam mo nila Kaya nga sila magkakasama sila ngayon para bagang iisa yung tono nila, di ba? Iisa yung tono nila at tila makikita ninyo na feeling nila may hope si Ontiveros o si Leni Robredo sa 2028. Sino ho ba ang nangunguna? Si VP Sara Duterte. Kasunod na yung si Ontiveros o kaya si Leni Robredo ba yun? O si Ontiveros man, di ba? Si Leni. So, ibig sabihin po mga kababayan, talagang gusto nilang, gusto nilang mawala sa labanan, sa race, sa 2028 si VP Sara Duterte. Alam mo, eto simple lang ito Kasi lagi ko naririnig tong statement o argumento na panagutin si VP Sara Duterte. Ulul. Ito. Gago! Kung gusto ninyong panagutin si VP Sara Duterte sa quote-unquote
accusation ninyo, bakit di kayo magsampa ng kaso sa korte? Hindi po immune ang BP ha. Baka akala ninyo kaya hindi sila kaya impeachable yan kasi immune yan. Hindi immune ang Vice President sa kaso. Ang talagang immune lang dyan ay ang Presidente. Remember, the immunity of the President, the real reason or the spirit of the law of immunity ng Presidente ay para hindi siya maistorbo sa paninilbihan sa bayan. Yun po ang rason kung bakit ini-immune ang Presidente. Alam nyo, tama yung punto ni Banat Bay dito. Ang Vice President, wala naman talaga official function yan. Although meron siyang sariling opisina, pero technically, wala talaga siyang official function. Kasi nga, spare tire lang naman talaga ang Vice President, di ba? Kaya nga yung isang guilty ng child abuse, yung putak ng putak ngayon na sinasabi panagutin daw si Vice President Sara Duterte. Ang lakas ng loob na isigaw niya na panagutin, samantalang siya talagang hinakulan ng korte na guilty. Yun nga lang, hanggang ngayon nakakalaya pa rin kasi nga nakapag-file ng motion, nakapag-piyansa pa. Pero ang ending niya, mapupunta lang din niya sa kulungan. Diba? Yun naman talagang tamang proseso Sampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte sa korte, which is kung ombudsman ba yan o yung regular court. So yun yung tamang proseso kasi nga hindi naman immune ang Vice President sa ganyang mga kaso. Ang Vice President, hindi immune yan. So kung talagang seryoso sila sa panagutin natin si VP Sara Duterte, ba't di kayo magsampa ng kaso? Kasi yung impeachment, it's not panagutin. Impeachment is just a political process so that that person will never run again o cannot run again sa darating na eleksyon. So that's the only reason of the impeachment. And I will show you that it is really political in nature. Kaya nga, mga kababayan, yung mga naririnig nyo diyang mga nag-iingay, yan yung mga by blood, talaga namang pinklawan o liberal minded people. Yan yung mga kasama ni pangalan nun, yung presidenteng komunista rin sa Amerika. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya, baka maano pa yung natin.